may tama. May tama ng alak. Mga kababayan, eto naman, pakinggan natin. Talaga naman yung mga bata ni Digong laging nagwawala, laging galit. Bakit ganito? Wala daw po, mga kababayan, Duterteng magnanakaw. Hoy, Ipe Salvador, grabe na yung pagiging bulag mo. Nanonood ka ba ng Quadcom? Panoorin nyo yung kanyang sinabi, mga kababayan. Nakakapraning itong si Philip. Inaakusahan nila. Hindi man diretso. Inaakusahan nilang nagnanakaw ang ating Vice President. Ito naman ang sasabihin ko. Walang magnanakaw na Duterte. Wala! Ang lahi ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nananalaytay na dugo sa mga ugat ng kanyang mga anak. Kaya tandaan nyo, walang magnanakaw na Duterte kailanman. Uy, wala daw magnanakaw na Duterte kailanman. Saan mo naman nalaman yan? Ikaw ba ay isang tanga o isang panauhing pantanga? Sabi ni Brodney Bola-Bola. Doc Peli Perez. Eto, grabe with conviction ang sinasabi ni P. Salvador, wala daw magnanakaw na Duterte. Ipe, nakita mo ba? Ipe, nakikinig ka ba ng Quadcom? Hindi ba pagnanakaw? Sabihin natin, hindi naman nagnakaw, GP, wala kang nakita, hindi naman binulsa. Teka lang, balikan natin yung usapin nung mga kababayan. Di ba sabi nila ang sinungaling kapatid ng magnanakaw? Tama? Bakit? Paano mo nasabi, GP, sinungaling kapatid ng magnanakaw? Sabi ng COA, hoy, BP, yung DepEd, may notice of disallowance. Okay. Sige, sabi. Magbibigay kami ng ng katibayan namin para wala na kayong problema sa amin, COA. Eto na si COA. Binigay na ni DepEd yung kanilang mga papel. Pero yun mo, mga ka-GPnatics, ang ibinigay, kasi sabihin na lang natin may nawawala 15 million. Sabi ng OBP, sabi ng DepEd, ay binigay namin yung 15 million doon sa Armed Forces of the Philippines. Tinanong ngayon si Armed Forces, may binigay ba sa inyong pera na worth 15 million? Wala kahit pisong duling. Walang binigay sa amin yan. Bakit sa acknowledgement receipt na ibinigay sa amin, pinasa sa amin, 15 million daw ang ibinigay sa inyo? Bakit pinapakita yung acknowledgement receipt ninyo? Wala naman pala silang kinalaman. Di ba pagsisinungaling yon? So, ibig sabihin, pagsinungaling, kapatid ng magnanakaw. Anong sinasabi mong Ipe na hindi magnanakaw? Ito pa. May naalala pa ako. Sabi ni Rodrigo Roa Duterte, yang ipinamimigay sa inyo ng mga tao na yan, yung mga ayuda-ayuda na yan, lahat yan galing sa nakaw. Walang politiko na magbibigay ng kanilang pera na nanggaling sa kanilang sariling bulsa. Sabi niya yun, Pero ako, mga kababayan, okay na sa akin yun. At least, kung nakaw ito, pinamigay sa taong bayan, pinakinabangan ng taong bayan. Pero, paano kung halimbawa, di ba nung December, pinapila nila yung mga tao, namigay sila ng 3 kilong bigas, 2 dilata, at 3 pirasong noodles. Namigay sila. Di nanggaling din yon, mga kababayan, saan? Sa magnanakaw. Kasi sabi ni Digong,
walang politiko na magbibigay ng ayuda na nanggaling sa kanilang sariling bulsa. So maliit o malaki, ibig sabihin galing sa nakaw. Ang problema, mga kababayan, yung kanilang ipinamimigay na galing sa nakaw, masyadong maliit. Eh di doon na ako sa malaking ninakaw, malaki rin ang pinamimigay. Hindi, kung speaking of ano lang ha, kung speaking ng, hindi, baka mamali ako eh. Wait lang, ingat. Ibig sabihin, kung narrative nila ang ating susundin, eh di doon na ako sa malaking natatanggap, kahit sabihin na nila ito ay nakaw, okay lang. Kaysa naman doon sa maliit na tatanggap mo, pag maliit na tanggap mo, mas malaki na pupunta sa bulsa nila. Tama? Magdalena Castro? Diba? Pag malaki ang pinamimigay, walang napupunta sa bulsa. Or meron man, maliit lang. Pero kapag ang kandidato namigay, maliit lang ang pinamimigay, ano ang mas marami? Mas marami ang napupunta sa sariling bulsa. Diba? Aba, hindi naman ako nagsabi nun eh. Ang nagsabi nun, si Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, wala daw ipinamimigay or walang kandidato or walang politiko na namimigay ng ayuda na nanggaling sa kanilang sariling bulsa. Kung susundin natin yung narrative niya, okay na ako dun sa magnanakaw daw, pero malaki ang ipinamimigay. Kaysa naman sa nagnakaw, ang liit ng pinamimigay, di mas malaki ang napupunta sa kanilang bulsa. Tama? Nako, ang daming nag-iiyakan dito. Hindi ba masakit yung mga kalooban ninyo? Tess Alvarado, hindi ka ba nabara? Kamukha mo si Baste. Kamag-anak mo ba yun? Di ba kamukha ni Max Alvarado yon? Judy Kayanong, good evening GP. Sobrang tanga itong si Philip. Akala siguro niya mananalo siya sa pagkasenador. Isa sa kanila, walang mananalo ng kampon ng demonyo. Okay, ito pa isa. Philip Salvador. Kung walang ninakaw, walang magnanakaw na Duterte, bakit ang ginawa ni Digong ay maglabas ng ano? Mga kababayan, ano yung nilabas ni Digong? Executive Order number 2 na nagsasabi na wag at bawal ilabas ang salin ng bawat politiko. Di ba? Kaya nga hindi sila makapagbigay ng waiver para ma-waive at yung bank secrecy law ay hindi sila mapagtakpan. Bakit ayaw nila na pumirma to say yes, sige, I will sign a waiver para kayo ay malaya kayong makita kung ano ang pumapasok, lumalabas na mga pera sa aming bank account. Di ba kapag ikaw may tinatago ka, parang si Harry Roque, hindi ba nakakapagtaka yun? Bakit kailangan mo magtago? Bakit kailangan mong pupunta ka pa ng ibang bansa, ayaw mo magpakita kung wala ka pong kasalanan? Diba? Sabi ni Pablito Tan, wala raw magnanakaw na Duterte, gago. Kahit saan talata sa Biblia, walang mababasang ganyang sinungaling ka. Diba? Again, mga ka-GP Natics eto po tandaan nyo na, i-general na natin, walang politiko na sabihin natin ay malinis ang kanilang mga kamay. Okay? Kahit na sabihin na hindi na pupunta sa kanilang bulsa, kung ito naman ay pinunta sa mga kamag-anak, ganon, or sabihin na lang natin, walang napunta sa bulsa, pero merong mga pinayagan o kaya merong mga pinaburan, that is already a pagnanakaw.
Hindi mo ba naiintindihan? Baka mamaya mag-OJT ka rin. Ano ba yan? Habang nag-OJT, pinapasahod ng taong bayan? Kahiya naman kayo. Dapat, pagpunta nyo sa Senado, pag tumakbo kayo, ready na kayo, may kaalaman na kayo, kahit man lang sa local government. Diba? Para sa ganun, mga kababayan, ay hindi po kayo yung, tawag dito, hindi yung Senado ang mag-a-adjust sa inyo. Dapat kayo ang mag-adjust. Sabi ni Kian, may mga sayad yan, katulad ng mga Duterte. Grabe, mga kababayan. Ito, Mang Ipe TV, Sabdan. Thank you so much po, Mang Ipe. Wilber White, no to... Timbangag, PDP naman pala. Akala ko, kay PBBM eh. Ayun, sabi ni Kian, ikaw revive, jatay na sabog, ikaw adik kasi tamang duda ka. Sino yun? tamang duda daw si Ipe, mga kababayan. Kala ko naman kalaban eh, di ba? Si Jocelyn Adrineda, huwag natin iboto ang lahat ng kandidato. Anido tayo. Dagdag sakit naman ang ulo natin dyan. Dagdag pa yan ay papahamak tayo sa China. Kaya huwag natin iboto ang mga yan. Nakalimutan ko nga i-content. Si Marcoleta nga ngayon, mga kababayan eh. Pinagtatanggol lang West Philippine Sea. Meron daw West Philippine Sea ngayon. Atin daw yun. Samantalang nung nakaraan, sabi niya ay ano lang yan. Haka-haka lang natin yan. Diba? Diyos ko. Ano daw? Natukhang ka dati, no? Ayaw mo kasi tumigil sa bisyo mo. Teka lang. Kailan naman ako natukhang? Tamang hinala ka rin, Ribab Jatayna. Hindi na lang, dapat pinalitan mo na yung pangalan mo, sir. Or miss. Dapat pinalitan mo, revive, patay na. Kasi revive, yung patay, yun ang nire-revive. Diba? Pag nasa hospital ka na, pag patay ka na, wala ka ng hininga, nire-revive yun. Para ano sila combination. Kasi yung pangalan mo, revive, jatay na, parang jutang na mes. Ang sarap talaga mga asar ngayon. Diba? Sabi ni Erlinda Angeles Ipe, ang laki ng posibilidad na maging Robin, Lito at iba pang artista. Correct! Palamunin ng taong bayan. Ginawang OJT. Yung Senado. Alam nyo, kaya natutulog yung mga batas natin eh. Dahil sa mga katulad ng mga artista ng mga geologs na yan, na imbis na dapat dire-diretso ang trabaho dahil alam na nila yung kanilang trabaho, hindi. Tayo pa ang mag-a-adjust sa kanila. Antayin natin na siya matuto, gumaling muna. Di sayang yung panahon. Sayang din ang sahod. Hindi po ba? Hindi yan yung kagaya ng ibang pangkaraniwang trabaho na para ma-perfect mo, mag-OJT ka muna. Or, mga kababayan, kagaya sa call center, kapag may training pa. Diba? Pero sana, bago ka sumabak, equip ka. Equip ka ng knowledge, ng sipag, ng talino, at may due diligence ka sa mga gagawin. Kaya, kita nyo, maraming nakatenga ng mga batas na dapat ay ipinapasa na, napipirmahan na ng Pangulo natin. Dahil may mga pulpul na senador